So what's up? Magandang umaga po ulit sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay at nandito po ulit tayo upang sumagot sa inyong mga katanungan na palaging itinatanong sa akin. So mga kamanok, aasahan nyo po na gagawin ko po at ibibigay ko po sa inyo ang aking buong kaalaman, okay? Para po mabigyan ng kasagutan ang inyong mga bawat katanungan. Okay? So, if ever na nakapag-subscribe na po kayo, nakapag-like at nakapag-comment ng inyong mga katanungan, so, inyo po yung antayin bukas. Sasagutin ko po yan. Gaya rin po ng ating pag-upload, araw-araw ko po tinitingnan ang inyong bawat katanungan. So, kung nakapag-subscribe na po kayo at nakapag-like, so, umpisahan na po natin ang ating sagutan. So, ang una po nating katanungan ay galing kay Ruben Vargas. So, nag-comment siya dito na, is it okay to give chicken a month long fermented Jackie oats? So, ang sagot dito, doon sa kanyang, parang in-screenshot lang niya to, nagtanong siya sa, hindi ko alam kung sa Google o kung saan. So, ang sagot ay, no, it's not okay to give a chicken a month-old fermented feeds or Jackie, referring to fermented Jackie oats or whole oats. Standard grains or oats fermentation for poultry should only last about 3 to 5 days. Letting it sit for a month risk heavy spoilage, harmful bacteria, and toxic mold. Okay? So actually, maganda naman na siya is nagre-research, naghahanap ng kasagutan online, nagtatanong. Pero mga kamamay, ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi sapat na magtanong lang kayo at maghanap ng idea sa kung saan-saan. Kasi nga, pag nagbigay sila ng idea, yun na lang yung pinaniniwalaan ninyo. Eh, ang sa akin mga kamamay, experience eh. Experience. Walang maaaring makapagsabing hindi ito maganda kung experience ang tinutukoy. Yun ang pagkakaiba natin minsan. Ikaw naka-base ka lang sa kung anong sinabi nung Google o kung ano man. Ako, doon ako naka-base sa kung anong experience ko. Ikaw, binasa mo lang, naniwala ka agad. Ako naman, mismong experience ang nagsabi sa akin at napatunayan. So, sa mga subscribers ko dyan, ibibigay ko sa inyo ang desisyon kung alin ang mas effective at mas dapat yung paniwalaan. Yung sinabi lang, yung isinend lang na sagot at binasa mo o doon sa experience mismo na ikaw mismo yung nakasaksi, yung ikaw mismo yung naka-experience. Kaya minsan, hindi ako satisfied din sa kung ano lang in-research ko o kung ano lang yung sinabi sa akin, binasa ko. Siyempre, pinagsasabay ko po kung ano yung nakita ko at the same time kung ano yung na-experience ko. Hindi lang kung ano yung binasa ko, kailangan ini-apply ko din at kailangan na-experience ko din, especially dito sa fermented Jackie oats. Tatandaan nyo mga kamamaya, ang Jackie oats, fine-ferment po yun ng matagal na panahon. Yun ang sa akin. Pero kung ibang grains po, ibang feeds ang inyong i-ferment, sasabi kong hindi po talaga. Merong mga grains na po pwedeng iburo, i-ferment ng mahabang panahon tulad nga ng Jackie oats na ganito. Okay, pero yung ibang mga feeds, hindi po pwede yan. Hindi po pwede. Magdamag nga, nagbabago na minsan ng texture eh. Pero yung Jackie oats, ibahin niyo po yung Jackie oats, mas mahabang fine-ferment. Yung akin umabot ng 5 buwan at nakita ko mas maganda habang tumatagal. Okay? So, Ruben Vargas, sana mas maganda kung i-experience mo muna. Okay? So, next question po tayo. Ito galing kay Mario Junior. Maayong gabi, Idol. Pwede bang gamitin ang Valbazen, pangpurga sa manok? Bala ko kasi sanang subukan kung wala bang side effect sa manok. Hindi ba ito delikado? Magka-overdose? Sana masagot, Idol. Lagi po akong nanonood sa mga video mo at marami-rami na rin akong napulot na mga kaalaman sa iyo. Idol, God bless. Idol, sana hindi ka magsawang kasasagot sa amin. Okay. So, Mario Junior, thank you for your very beautiful question. Okay, so ito pong si Balbazen, ito po ay uri din po ito ng pampurga. Kaso nga lang, ito po ay mas ibinibigay sa malalaking large o sa mga large animals tulad ng sheep, goats, cattle, baka, oo. So, tanong niya, pwede ba itong ibigay sa ating mga alaga? Mas maganda mga kamamaya, mas maganda kung magtanong kayo sa veterinaryo. Pero kung ako po ang tatanungin ninyo, itong Balbazen kasi meron siyang mataas na albendazole.
Okay, which is nakaangkop nga ito sa malalaking uri ng hayop tulad ng kambing, baka, na ganyan. Kaya po medyo mataas yung albendazole nito na inilagay nila. Para sa ganun, ang albendazole kasi mga kamamay, ito po ay broad spectrum na kung saan inire-release nito o tawag dito, inaalis nito yung mga broad spectrum na parasite na bulate. Ibig sabihin, maraming uri ng parasite ang kaya po nitong i-release kapag nagtaas po sila ng albendazole. Okay? Pero ang ating mga alaga is medyo maliit lang po siya. Hindi siya kagaya ng mga large animal na medyo may kabigatan. So, ang gagawin natin dito, medyo ibababa po natin yung dosage. Gagawin lang po natin itong mga 1 ml. Okay? Magbigay lang kayo ng 1 ml sa mga manok ninyo, sa mga tandang, o pwede po yan. Okay? Goods na po yung 1 ml. Hindi po yung ganun karami, pero po pwede na po ito pagdating sa ating mga tandang na manok. Pero to make sure, pwede kayo magtanong sa inyong mga veterinaryo, wala namang masama, para sigurado din po. Pero para sa akin, kung tatanungin po ninyo, pwede po yan. Pwede po yan. At mas maganda po yan kasi nga po, mataas po yung albendazole na maaaring makatulong para ma-release yung broad spectrum ng parasite sa loob ng katawan ng ating mga alaga. Pero ulitin ko, to make sure and to be sure, mag-suggest din po kayo na humanap kayo ng veterinaryo at inyo pong itanong. Okay? So para sa akin, pwede po kayong mag-trial and error, isang manok lang muna, pero medyo mababa lang po, 1 ml, okay na po yon. Then pag nakita nyo pong maganda, so pwede nyo na po itong i-apply sa lahat ng inyong mga manok. Sa mga alaga nyo medyo maliliit or medyo, hindi pa ganun kagulangan, pwede pong ihalo nyo lang muna to sa tubig or sa painom para sa ganon, hindi po masyadong mapadami yung inyong bigay. Okay? So, maliwanag tayo dyan, ha? Mario. So, next question po tayo. Ito, galing muna to kay Jovin Bicwa. Isa tong comment lang niya, galing sa kanya. Idol Kamamay, salamat dahil effective ang tinuro mo sa akin dahil nagsibultuhan na ang mga manok ko dahil sa Jackie Oats. At hindi na sila mataba masyado. Sakto lang, the best ka talaga, Idol Mamay. Ibig sabihin, tama po yung ating inia-advise. And Jovin Bicwa, thank you rin po sa pagtitiwala at sabi ko nga po sa inyo, hindi ko po kayo bibigyan ng advice kung ito ay hindi makakatulong. So sa akin lang is trust the process and trust the advice. Okay? So next question po tayo. Okay, ito galing naman kay Bener Marasis. Okay? Idol Kamamay, ito po ang tanong ko. Pwede po bang pagsabayin na painom o pagsabayin na ipainom ang Amino Plus capsule at gamot na Amtil at yung Belamil at Amino Plus? Sana masagot niyo po, Kamamay. Thanks po. More power to your channel. Mga Kamamay, easy lang po tayo. Isa-isa lang po. Maliit lang po ang katawan ng ating mga alaga. Hindi po pwede tayo magbigay ng sabay-sabay. Hanggat maaari, mag-interval tayo ng 1 to 2 days bago tayo magbigay o mag-administer na kung ano mang mga vitamina pagdating sa kanila. Okay, hindi po tayo po pwedeng, ibig sabihin, gusto nating makuha talaga yung healthiness ng manok, bigyan agad natin ng sunod-sunod na vitamina, hindi po pwede. Ang isang vitamina, mga Kamamay, nakadesign po ito para sa buong araw ng sistema ng manok. Hindi po tayo pwedeng magbibigay tayo ng Belamil, magbibigay tayo ng capsule, magbibigay tayo ng kung anumang vitamina na sabay-sabay, hindi po pwede. Hanggat maaari, every other day tayo magbigay para sa ganun meron din mong pahinga ang katawan ng ating mga alaga pagdating sa mga suplementong ganyan. Okay? So, Bener, sana kahit paano maliwanag yung explanation ko sa iyo. So, wag mo muna pagsabay-sabayin. Tingnan mo muna, i-observe mo muna kung alin talagang vitamina yung mas kailangan ng katawan ng ating mga manok. Okay? Okay, so next question po tayo. Ito po galing kay Tirso sa Hagun. Idol, pwede bang painumin ng El Toro ang 7 months old kahit hindi napurga? Actually po, pwede naman po ito eh. Kahit hindi po napurga ang inyong mga alaga, kung sila naman po is nagre-react pagdating sa vitamina, wala pong magiging problema. So, ang pagpupurga naman po is, ibig sabihin ay kung gusto lang po natin. Kung gusto po natin na sigurado na talagang yung mga vitamina, yung mga nutrients ng pagkain is ma-absorb, nagpupurga po tayo.
Pero kung alam niyo naman na yung manok is mabilis mag-build ng pangangatawan o ibig sabihin ko is nakikitaan nyo kaagad ng improvement kahit hindi kayo magpurga, why not? Kahit hindi kayo magpurga, okay lang. Okay? So, yung iba nga lang talaga nagsisigurado to make sure na talagang lahat ng nutrients pumasok sa katawan, ma-absorb ng katawan, nagpupurga talaga sila, nagpa-priming talaga sila. Okay? So, kahit hindi kayo magpurga, pwede kayo magbigay ng El Toro. Makakatulong yan to build muscle and yung pangangatawan. Okay? So mga kamamay, last question muna po tayo. Ito galing kay Franz Initase. Idol kamamay, ano po ang patuka mo sa manok? Yung mixing. Okay. So, respond tayo. Okay. So mga kamamay, ito po yung mixing ng patuka ko. Sana po makatulong. Kasi kahit ano pong ganda ng inyong pagpa-priming, kahit magpurga kayo, magpaligo kayo, mag-bacterial flushing kayo, magbigay kayo ng kung ano ng suplemento, kung hindi naman po maganda ang mixing o yung halo ng pagkain, hindi balansyado, hindi rin po ganun gaganda ang katawan. Hindi po pwedeng magbe-base lang kayo sa, alam mo yan, sa vitamins, sa injectable vitamins para bumulto. Hindi po sustainable yung ganun. Lagi ko sinasabi sa inyo mga kamanok, ang vitamina, ang suplemento, ang injectable supplements, pang-alalay lang po yan. Lagi po tayong magbe-base muna sa pagkain. Ang manok po kayang bumulto kahit walang, vitamins, kahit walang injectable supplements. Pero ang manok hindi kayang bumulto kung puro supplements kung wala namang pagkain. Tatandaan nyo yan. So ito mga kamamay, ito yung mixing ng pagkain ko na kahit wala na kayong vitamins, wala na kayong injectable supplements, kaya pa rin bumulto ng mga yan. So kumuha po kayo ng Jackie Oats. I-ferment niyo po yan ng isang linggo. Mas maganda isang linggo para talagang labas na labas or lumabas talaga yung natural fermentation at lumabas din yung napakaraming sustansya, nutrients na kung saan pag lumabas po yung nutrients ng fermentation, sobrang dami po ng vitamina nun na hindi po kayang tumbasa ng kahit na anong supplements dyan. Okay? Like ng natural amino acid, natural vitamin B12, calcium, enzyme, probiotics, fiber, hindi po yan kayang tumbasan ng kahit na anong vitamina dyan. Biruin nyo, simpleng pagkain pero napakarami. Dala na niya lahat ng vitamina na kailangan ng manok. Okay, then Enerton lang. Enerton o kung anumang ready mix na meron kayo dyan, basta meron siya crude protein na hindi bababa ng 16. Mapataas na, wag lang mapababa, okay na yan. Haluan nyo ng fermented Jackie Oats, 10% bubulto at bubulto ang inyong mga alaga dahil sa maayos na nutrients at syempre may mataas silang protina. So ilang mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.